Bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang kagutuman sa bansa, nagpapatuloy ang kanilang programang Hapag kung saan isa ang Barangay Palige dito sa Candaba, Pampanga ang nangunguna sa pagtugon dito. Mas maraming tanim, mas maraming ani. Yan ang isa sa mga programang mahigpit na ipinatutupad ni Barangay Captain Randy Manyo sa kanilang komunidad. Alinsunod yan sa programa ni Pangulong Marcos na halina't magtanim ng prutas at gulay, kadiway yaman o hapag na pinangungunahan ng Department of Agriculture o DA at Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Manyo, sa buong Candaba, Pampanga, isa sila sa mga nakakatugon dito katuwang ang kanyang mga kabarangay na sama-samang nagtatanim. Ang programa raw na ito ay malaking tulong sa lahat ng mga barangay sa bansa upang magkaroon ng mapagkukunan ng pagkain sa kani-kanilang bakuran sa lahat ng oras. Ang Hapag Project ay isang inisyatibo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na kung saan ay nais niya na bawat isang Pilipino bawat isang pamilya ay hindi magugutom. So, ibinaba niya ito sa bawat munisipyo, sa mga bawat LGU upang maibsan ang kagutuman. So, ang Barangay Palige ay isa lamang sa barangay na tumugon sa ganitong inisyatibo ng ating mahal na Pangulo. Kagapay ang DILG na kung saan ay at ang agriculture, ang MOA upang makapagpamigay ng mga punla, mga seedlings na itatanim ng bawat mamamayan. Sama-sama silang naglilinis, nagbubungkal ng mga lupang pagtatamnan. Pagkatapos na bungkal, bibigyan sila ng seedlings na itatanim at sama-sama silang nagtatanim sa kanilang mga makabakuran. Malaking tulong po itong hapag sa aming barangay dahil yung mga mamamayan po namin hindi na sila namumblema kung saan sila kukuha ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ang pagpaparm po ng mga gulayan po dito sa bawat barangay po natin, napakalaking tulong po sa ating mga kabarangay. Actually po, pag wala po silang ulam, pupunta po sa isang farm, hihingi. Kasi binebenta lang po namin Hindi yung po mga sumusobra, available na po silang pumitas. Yun po yung mga naging advantage po ng isang barangay sa mga kabarangay po namin para makatipid po sila sa mga ulam po nila. Sila mga aming sa income po aming barangay. Nagbibenta po namin yung mga sumusobrang gulay po na nabibilang po namin. Lahat din daw ng nasasakop na purok sa Barangay Palige ay mayroong sari-sariling gulayan na mapapakinabangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa katunayan, para mas matutukan daw ang naturang programa at siguraduhing maayos na napapangalagaan ang kanilang mga tanim na nasasakop ng Barangay Palige, inatasan ni Manyo ang kanyang mga kagawad na maging abala sa pagbabantay sa mga ito. Dito po ay sa Barangay Palige kasi po merong 7 sitio po ito. So bawat sitio po meron po silang lupang pinagtatamnan kung saan doon sila nakapokus sa kanilang pagtatanim. Meron po silang community garden bawat purok. Dito sa aming barangay, dito sa Palige, 7 purok kami. Every purok, meron talaga kaming ganyan. Lahat. Nakakatulong ito sa amin kasi may nakukuha silang gulay, araw-araw fresh pa, no? Makikita mo dito lang sila nag-harvest. Pwedeng every other day, may talong dyan. Marami, ayan, no? Minsan nga nakakaano kami dyan. Isang araw, 6 na kilo.
6 na kilong talong. Gaya ko po dito po nakasign. Ngayon po, yung mga kabawat kasityo po namin, inaano po namin sila, inakayat po namin na magtanim po para po kahit pa paano makaiwas po sa gastusin. Lalo na po sa probinsya po kami, yung mga gulay naman po sa probinsya ay madali naman pong tumubo at umani po kami ng maganda. Ay malaking tulong po, halos po, hindi na po kami halos bumibili po ng gulay at nakakapagbigay pa po kami ng minsan po sa ibang mga kaibigan po namin. At least po sa amin pong barangay, hindi na po talaga kami umano po ng gulay. Bilang volunteer, tulong-tulong po kami dito na mapaganda, maayos yung ating barangay, di lang po sa mapaganda, kundi makasuporta sa pang-araw-araw nating pangangailangan, at least na leles po natin yung gastos natin sa araw-araw. Malaking tulong din po sa amin ito. Bukod sa nakakaan kami ng mga gulay, na ano pa kami, nakakapagpapawis pa kami dito. Yun. Kahit na sa loob ng araw-araw, pagpunta namin dito, nagbibilid kami, nagdadamo, pinapawisan kami. Hindi naman daw hadlang ang lupang pagtatamnan sa kanilang barangay dahil mahigpit rin daw nilang isinusulong ang pagtatanim kahit sa mga recyclable jar na makikita lang din sa bawat tahanan. Samantala dahil sa patuloy na pagsisikap ng kanilang punong barangay, kinilala ito ng Gawad Filipino Awards bilang Most Active Barangay Chairman habang ang kanila namang community garden ay nabigyan din ng pagkilala bilang pinakamahusay na gulayan sa barangay. Inaalay ko ang award na ito sa aking mga kabarangay na patuloy na sumusuporta sa hadikain ng hapag at sa aking mga constituent na patuloy na sumusuporta sa project na ito. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Patuloy po tayo sa proyektong ito. Maging matagumpay ang laban natin, laban sa kagutuman. Ang hapag ay isa lang sa mga inisyatibang programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ng food sufficiency at food security sa bansa sa pamamagitan ng malawakang pagtatanim ng mga gulay at prutas sa mahigit 42,000 barangay sa buong bansa. Samantala sa ngayon, nasa mahigit 27,000 community gardens na ang mayroon sa bansa. Yan ay simula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Mula dito sa Candaba, Pampanga para sa URTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.